Magandang hapon po. Iniimbestigahan sa Negros Oriental ang isang lalaking rider dahil sa hinalang sangkot siya sa vote buying. Nahulihan kasi siya sa motorsiklo ng mga sobrang may pera at sample ballots. Mula sa Bay City, Negros Oriental, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Pia Ivan, bukod nga sa pamamahagi ng election paraphernalia ay todo bantay din ang mga otoridad sa umunay mga kaso ng vote buying. Naharang sa checkpoint sa Barangay Lutaw, Bakong, Negros Oriental kahapon ang isang lalaking rider na walang helmet. Pero nang buksan ang compartment ng motorsiklo, nadiskubre ang mga sobrang may lamang tig 100 peso at 500 peso bills at sample ballots. There's a presumption kung bakit may bit-bit yung isang tao na ganun ka daming envelope and ganung mga pera sa loob ng envelope. So there's a presumption of vote buying. Sinisika pa naming makuha ang panig ng suspect na kalaunay, pinakawalan din ng piskalya dahil ihahain muna sa kontrabigay ng COMELEC ang reklamo laban sa kanya. Alauna ng hapon kanina, ibinigay na ng COMELEC Bay City sa Electoral Board sa Barangay Olympia ang automated counting machine na gagamitin para sa eleksyon bukas. Ibinigay na rin ng City Treasurer's Office ang official ballots at iba pang gamit. Diretso naman sa Canibal Wharf ang mga gurong magsisilbing Electoral Board para isakay sa bangka ang mga gagamitin bukas sa isla. Kasama rin nila ang mga poll watcher, police at Coast Guard personnel na ka-escort din ng isang aluminum boat ng Coast Guard. Yung dagat po ay kinoconsider po natin pa-low tide na po. Tapos yung election bukas, kaya magsisimula alas 5 ng umaga. So kailangan ready na. Dagdag seguridad din sa Bay City ang mga sundalo. Ang mga nasa malayo at bulubunduking lugar naman ng Bay City sa mga dump truck sumakay para maihatid sa polling centers ang mga gagamitin sa eleksyon. Para sa bayan din, di ba? Kasi part din to sa trabaho namin. It's a noble job. Di ba? Parang kami talaga yung teacher, kasi yung heart namin nandito sa trabaho. Ivan, yung mga malalapit na polling centers inaasahang bukas pa ng madaling araw kukunin yung mga gagamitin nila para sa eleksyon 2025. So yan muna ang latest mula rito sa Negros Oriental. Balik sa Ivan. Ian, dyan sa iyong kinaroroonan sa Bais, mainit ba ang tunggalian ng mga lokal na kandidato dyan? Well, Ivan, talagang ganun lang lagi nagiging senaryo dito na dahil magkakakilala din naman yung mga tumatakbo dito. Pero sa ngayon, nakausap natin yung mga otoridad dito, wala pa naman silang naitatala na anumang mga friction dyan sa mga nagtutunggalian na mga magkakalaban dito. At sana nga mairaos ng mapayapang eleksyon bukas. Maraming salamat. Ingat ka, Ian Cruz. Sa Basilan, 4 ang patay sa sumiklab na engkwentro. Ayon po sa pulisya, nagkasagupa kanina umaga sa Langil Island ang mga taga-suporta umano na magkalabang kandidato sa pagkaalkalde. Nirespondahan ito ng Special Action Force at ng lokal na pulisya. Iniimbestigahan pa ito ng mga otoridad. Samantala, lipat tayo sa Zamboanga City kung saan patuloy ang pamahagi ng election paraphernalia. Iniimbestigahan kung may vote buying sa nangyaring gulo kahapon kung saan may 2 namatay. At nakatutok doon live si JP Soriano. JP? At Ivan, hinihikayat nga ng COMELEC Zamboanga ang mga nakasaksi at mga kaanak ng biktima sa insidenteng yan na lumapit sa kanila at magpakita ng ebidensya at para mapatunayan kung ito ba isang kaso nga ng vote buying, bagay na ipinagbabawal po sa batas at ngayong eleksyon. At sa ating pag-iikot, naging abala po ang mga guro sa Zamboanga sa pag-receive at pag-distribute ng mga election materials na gagamitin po para sa eleksyon bukas. Iniimbestigahan ng COMELEC kung may payout o bayaran sa nangyaring stampede sa orientation ng mga poll watcher kahapon sa Zamboanga City kung saan 2 senior citizen ang nasawi. In the event na mapatunayan na may mga vote buying incidents talaga, of course, that is an election offense. No? If ma-trace din or makuha din na may particular na kandidato na sa likod nito, of course, this can also be for disqualification later on. Hinihikayat ng COMELEC ang mga saksi at biktima na maghain ng reklamo. Bukod yan sa isa pang pila sa lungsod para raw sa paunang bayad sa poll watcher, may 11 nawalan ng malay dahil sa pagod at gutom. Karamihan ay mga senior citizen.
Para hindi maulit ang mga ito, ipinahinto na ng COMELEC Zamboanga ang anumang uri ng pagtitipon ng mga kandidato. Barangay Mira, presinto. Onde yan? Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng official ballots, indelible inks, ballot secrecy folders at iba pang gagamitin sa botohan bukas. Binubusisi ng mga electoral board kung selyado ang mga balota at kung para talaga ito sa lugar na pagdadalhan. Sa laki ng Zamboanga City, hindi po kakayanin on the day of the election kami na mag-release. Bit-bit din nila ang pagkaing pagsasaluhan. Canned goods, eggs, and etc. Kung ano po matira mamaya. Umescort sa mga electoral board mula sa isang remote island barangay ang mga taga Coast Guard at PNP. Pagdating sa isla, Philippine Marines naman ang nakabantay. At nakarating na po ang mga guro na magsisilbing electoral board dito sa Barangay Santa Barbara sa Silsila Elementary School, kung saan po merong mahigit 200 botante at bit-bit nga po nila yung pinakamahalagang gagamitin sa eleksyon, yung official ballot. At bukas nga po ay maaga rin pong gigising ang mga guro para po sa special elections o special voting hours para po sa mga PWD at mga senior citizen. Dito po yan sa barangay na ito sa Zamboanga. Kahapon, naipaskil na sa ilang polling precinct sa Zamboanga City ang official voters list. May ilang residente na ang naghanap ng kanilang pangalan. Isabi ko sa kanya, hindi ako marunong magsulat, magbasa. Halika, isama mo ako. Inahanap ko ng number. Bakit mo gustong ginagawa yun para sa kanya? Tulong ka? Para makaboto kami kasi mga anak namin dito mag-aral sa Zamboanga. At Ivan, alas 3 na madaling araw mamaya ay maghahanda na po ang mga guro dito sa Zamboanga City para po ilagay ang mga ACM sa mga clustered precincts bilang paghahanda nga po sa early voting para po sa mga seniors at PWDs. At mula rito sa Zamboanga City, ako po si JP Soriano ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Maraming salamat, JP Soriano. Samantala, ayon po sa PNP Zamboanga, wala raw stampede sa nangyaring gulo sa orientation ng mga poll watcher kahapon at ang mga nasawing senior citizen ay natural daw ang cause of death. Mula sa munisipyo, mga kalsada at mga polling center, mahigpit ang pinaiiral na seguridad sa ilang red areas of concern sa Lanao del Sur, sa gitna po ng mga banta ng karahasan. At mula sa Marawi City, nakatutok lang si Chino Gaston. Chino? Pia, kalmado pero dama ang tensyon sa ilang bayan dito sa Lanao del Sur matapos magsiatrasan ang mga guro na magsisilbi ng electoral board. Ito'y dahil sa takot at tensyon sa pagitan ng mga katunggali sa eleksyon. May ilang taong dumagsa sa munisipyo ng Pualas, Lanao del Sur sa gitna ng paghahatid ng mga balota para sa eleksyon bukas. Umalis din ang ilan sa kanila nang hindi payagang makapasok. Pero ang ilan, maghihintay pa umano sa labas hanggang dalhin ang mga balota papuntang polling centers. Mga pulis na ang tatayong polling officer dahil sa takot ng mga guro na magsisilbing electoral board. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad ng 103rd Brigade ng Philippine Army at PNP Special Action Force sa munisipyo, mga kalsada at mga polling center. Nitong Pebrero, mahigit 1,700 pangalan ng botante ang tinanggal ng COMELEC mula sa voters list dito dahil mga umano'y fictitious o peke. Mga pulis din ang magsisilbing polling officer sa bayan ng Butig. Sa Butig National High School, nagbabantay ang mga sundalo habang hinihintay ang pagdating ng mga balota. May itinayo ritong pasukan at lagusan gawa sa kawayan. Gwardyado rin ng PNP Special Action Force ang munisipyo. Ang National Highway, papasok ng bayan, may checkpoint ng militar. Ang Butig ang bayan ng mga kinilalang leader ng Mountie Group na nanguna noon sa pagkubkob sa Marawi. Nitong Biyernes naman, napatay sa isang engkwentro sa bayan ng Bacolod, Calawi, si Nasir Daud, leader ng Daula Islamia Mountie Group na sospek sa pambobomba sa MSU Gymnasium noong December 2023. Hinimok naman ng Philippine Army ang mga residente ng Lanao del Sur na bumoto bukas. Bumoto lang po tayo ng maayos. Huwag tayo matakot na lumabas, no? Nakasit up na po yung ating security diyan, and we are certain na yung ating mga kababayan ay protektahan po natin para makaboto.
Pia, pinaghalong PNP at mga teacher ang tatayong electoral board sa bayan ng Pualas. Pero bukod sa Butig at Pualas, may 4 na munisipyo pa kung saan PNP ang magsisilbing poll officers matapos magsiatrasan ang mga guro. Ang AFP Western Mindanao Command naman nag-inspeksyon sa ilang polling centers sa mga election hotspot sa Maguindanao del Norte at del Sur at maging dito sa Lanao del Sur. At yan ang latest mula rito sa Lanao del Sur. Balik sa inyo, Pia. Maraming salamat, Chino Gaston. Ilang mahabang pilang nadaanan ng GMA Integrated News sa ilang kalsada sa Quezon City kahapon. Huling araw ng kampanya. Ang mga nakapila, iba-ibang dinadahilan kung bakit sila naroon. At nakatutok si Von Aquino. Namata ng GMA Integrated News sa mahabang pilang ito sa Maginhawa Street, Quezon City. Sir, bakit po kayo nakapila? Ano raw pong meron dito? May bigayan daw doon sa unahan. Bigayan daw po na? Ewan ko, may nagbigay lang stop lang. Wala, hindi namin alam kung sino nagbigay. Pwede po makita. Bawal ba kasi baka bawal eh. So, nandito na po kami sa may gate. Yan po. Dito po sila nakapila. Talagang siksikan na po yung mga tao dito. Ito po sila nanay, mga senior nakapila din. Ang ilang lumalabas sa gate, may dalang watcher's ID. Ano po yung ginawa natin sa loob? Orientation po sa watcher. May natanggap po kayong pera? Wala po kami natanggap. Humarap sa amin ang isang abogadong naatasan umano na mag-train sa mga poll watcher tungkol sa batas. Nagko-conduct lang po tayo ng training po para po sa ating mga poll watchers at saka po para sa ating mga magboboto po sa Lunes. Nang tanungin namin kung sino ang nagpatawag ng training. Congressman po. Congressman, actually hindi ko kilala, sorry. Kasi actually pinakiusapan lang po ako dito, ma'am, ng kabrad po namin sa law school. Sinubukan naming magpaalam na makapasok sa loob pero hindi na nila kami binalikan. Hindi kalayuan sa unang pila. Isa pang pila ang namataan namin sa Maginhawa Street papasok ng Barangay Hall ng Teachers Village East. Bakit po kayo nakapila? Hindi ko alam. Pila-pila lang kami. Rally lang, meeting. Isang nagpakilalang counsel ang lumapit sa amin at sinabing orientation ng pila ng poll watchers. Pero COMELEC at PNP lang daw ang pinapapasok. Nang lumapit kami sa gate ng barangay, sinara na ito. Maya-maya nagtakbuhan ang mga nakapila at lumipat sa Baluyot Street. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng COMELEC kaugnay nito. Pero nauna nang sinabi ng COMELEC na maaari silang magpadala ng show cause order sa mga kandidatong makikitaan ng mga kahina-hinalang aktibidad na posibleng may kinalaman sa vote buying. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras.